Pamamahagi ng Certificates of Land Ownership Award ng pamahalaan sa iba't ibang lugar sa bansa ating pag-uusapan kasama si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Secretary Estrella, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asek. Kamusta? Welcome po. Opo. Naimbag na aldaw tayo. Yes, naimbag na aldaw. Secretary, tuloy-tuloy po ang pamamahagi ng lupa at ng pamahalaan sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa kabuuan po, ilang certificates of land ownership na po ang naipamigay ng pamahalaan sa mga agrarian reform beneficiaries? Ito lang taon na ito ay ang pumapalo na kami ng mga siguro, mabot na kami ng mga 15,000 mga 15,000 na titulo na ang aming napamigay. Ang yung nakaraang taon, kami umabot sa 70,000. Pipilitin namin itong taon na to, baka naman pwede na maka 100,000 kami na maipamigay ng mga titulo. Ano-ano naman po yung mga comprehensive support services na natanggap ng mga beneficiaries ng DAR sa mga lugar na ito bukod po sa mga Land Ownership Award? Well, kasi alam po ninyo, ang utos ng ating mahal na Pangulo ay hindi lang sapat na lupa ang ating maipamigay sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Kanya't sabi niya, kailangan bigyan natin sila ng mga support services katulad halimbawa ng farm to market roads at napakarami nang naibigay natin. Kaya yung iba natapos na, yung iba kasalukuyan ginagawa yung kanilang mga farm to market roads. Pagkatapos pangalawa na mabigyan natin sila ng farm machineries and equipment. Tuwing namimigay kami ng mga titulo, kasama ito sa aming programa. Na namimigay kami ng mga farm machineries and equipment sa mga iba't ibang agrarian reform beneficiaries cooperatives. At pagkatapos, meron pang gustong mangyari ang ating Pangulo na yung tinatawag na government as a whole approach, sapagkat hindi lang tungkol sa farming, hindi lang tungkol sa pagsasaka ang gusto niyang masuportahan ng ating magsasaka. Pati na ang kanilang kabuhayan, karagdagang kabuhayan, ang kalusugan, at ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Lahat yan, complete support ang gustong ipamigay ng ating Presidente Bongbong Marcos sa ating mga agrarian reform beneficiaries at mga magsasaka. Sir, kasabay din po nito yung pamamahagi ng e-titles sa ilalim ng Project Split o ang Support Parcelization of Lands for Individual Titling. Maaari niyo po bang ipaliwanag itong Project Split? Ano po ang kaibahan nito sa Land Ownership Award? Pare-pareho naman yan Land Ownership Awards lahat yan. Certificate of Land Ownership Awards lahat yan. Kanya lang nga, nagkaroon tayo ng malaking problema noong merong isang administrasyon na namigay ng mga titulo, yung tinatawag na collective CLOA. Yung collective CLOA kasi, isang titulo, tapos halos mga 200 ang may-ari. Kaya nagkaroon ng confusion dahil hindi nila nilagyan ng parcelization. Halimbawa, tayong tatlong nandito, yung ako, hindi nasabi na, doon ka sa malapit sa bundok, ikaw malapit ka doon sa tulay, malapit ka doon sa irigasyon, ganon. Walang ganon So nagkaroon ng confusion na, kumbaga sa basketball, jump ball, tapos lahat tatalon at makikiagaw ng bola. Hindi maliwanag kung saan sila. Kaya nagkaroon ng confusion, it became chaotic. Ayun, inaayos natin ngayon ito. Kaya nagpa-parcelize tayo, ginaganawa natin individual na ang titulo na ipapamigay natin sa kanila. At bukod dyan, marami rin tayong yung mga matagal nang nasakop ng agrarian reform at ngayon lang na ibibigay ng
Huwag mo na akong tanungin kung bakit ngayon lang na ibibigay. Pero napagsisipagan namin ngayon, talagang tuloy-tuloy. Ang aming trajectory is that by this year, 100,000. Ngayon, kung yung milagrong pinagdadasal namin, baka magawa namin 200,000 pa. So sir, may tanong lang po ako. Curious ako dito sa mga ipinamimigay na mga lupa, no? Or, I mean, yung pinamimigay ng mga titulo. Kasi since hawak na po nila, kanila na po yung lupa, preferably, syempre, pagsasaka ang pangunahing dapat paggamitan nun. Paano kung merong gustong magpatayo ng farm resort? Kunyari, doon sa area na yon, pwede po ba? Kasi yung farm resort, no? Ang talagang ano kasi niyan, ang talagang pakay niyang lupa ay para sa agriculture, hindi para sa tourism lang. Pero maganda 'yon kasi kailangan pa rin nila ng conversion diyan. Pero kung ganun naman purpose, palagay ko madali 'yon. Kasi maganda rin naman ang farm tourism dahil through farm tourism, na-encourage natin ang mga tao na magtanim at mag-alaga ng hayop. Kaya yan yung bagay na yan kailangan pa rin to a certain degree. Kailangan pa rin yan ng conversion. Sek, paano kung ang gusto nilang ipatayo ay konkretong malaking bahay, let's say a building, or baka ibenta yan at mamaya maging mall? So, pwede po ba yun? Hindi pwede. Kailangan yon ng conversion yon. At meron kaming independent body pagdating sa conversion. In fact, regionalized nga. Pag 5 hectares and below, regionalized yan sa region na yan. Pag above 5 hectares, doon yun sa amin, sa central office. Kaya, at saka hindi nila pwedeng basta-basta ibenta itong mga titulo na naipapamigay natin. Ayon sa batas, magmula nang matanggap nila ang titulo, kailangan silang maghintay ng 10 taon bago nila maaaring ibenta itong mga lupa na ito. Alright. Okay, maganda po at malinaw po yan. At para po ma-expedite pa ang pamamahagi ng lupa na naaayon po sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., saang mga lugar pa po kayo mamamahagi ng CLOA? Marami pa. Halimbawa, sa Mindanao, no, napakarami niyan. At sunod-sunod kaming iikot nila Presidente. In fact, kasama namin ang ating mahal na Pangulo doon sa Agusan. Nagpunta kami ron, namigay kami ng mga farm machineries and equipment, nag-inaugurate kami ng farm-to-market roads, at pagkatapos namigay kami ng mga kung di ako nagkakamali, sa Agusan, mga 4,000 titulo yata. Ngayon, hindi na siya nakasama dahil napakaraming trabaho ng ating mahal na Pangulo. Doon sa nagpunta rin kami sa Palawan at nabigay din kami ng mahigit 3,000. At ito lang, kagagaling lang namin, kahapon lang sa Isabela. Ang kasama ko naman si Senator Amy at saka si Vice President. Napakaraming tumutulong sa Department of Agrarian Reform. Natutuwa kami, pati yung mga congressmen natin, mga senador natin, mga local government officials natin, tumutulong sila. Ito ang isang malaking ehemplo na kapag tayo ay kapit-bisig, nagtutulungan, nagkakaisa, marami tayong magagawa para sa ating mga kababayan. Sir, dito naman po sa infrastructure facilities, ano po yung mga ongoing construction na mga farm-to-market road projects at kailan po inaasahang matapos sa mga ito? Yung iba tapos na. Yung iba dahil kare-release lang, kabibid lang, kaya ongoing pa lang yung mga project na yan. At sinabi ko, in fact, sa ating mga agrarian reform beneficiaries at sa DPWH, at kung ang mag-undertake ay yung local government unit, hindi masyadong mahaba yung farm-to-market road. Basta siguraduhin lang merong side protection at pagkatapos may drainage
at pagkatapos magandang pagkakasimento para hindi yung pagawa tayo ng pagawa sapagkat mahirap din maghanap. We are encountering financial constraints. So, gawin natin napakaigi at tatagal ng gusto yung daan na ginagawa. At marami pa kaming infrastructure. Nagpapagawa rin kami ng mga tissue culture laboratories. Meron din kami yan. Nagpapagawa kami na iba't iba pang gusali. Ang gusto namin isunod ay nagbibigay rin lang tayo ng mga farm machineries and equipment. Maganda siguro kung meron silang motor pool para na maintain nila ang ating mga ang ating na-maintain ang ating mga traktor at iba-iba pang makinarya. So sir, sabi niyo po kayo po yung namimigay ng mga ganyang gamit, ano? Namomonitor po ba ng DAR yung halimbawa yung sa mga nauna nang nabigyan ng lupa, kung nagamit na, napakanabangan na, at saka kung ano na po yung benepisyo nito para sa mga benepisaryo? Yes, namomonitor namin at tinitignan namin. So far, so good naman. At lalo na yung binibigyan namin sila ay yung meron ngayon na ginagawa namin, nakikipag-ugnayan kami sa Land Bank of the Philippines. At napakaganda ng patakaran ng Land Bank ngayon sapagkat noong una, ang hirap umutang ng mga magsasaka. Kailangan pang bunuin mo yung pag-fill up ng more than 11 pages ng loan application. Ngayon parang umuutang ka na rin sa 5-6 sapagkat one page lang at tutulungan ka pa. Meron silang mga tao dyan sa ground na umiikot at tinuturuan ng ating mga magsasaka kung paano uutang. At nasisiyahan ako dahil ang dami ng umuutang ngayon. Nabibigyan ng access to financial assistance itong mga magsasaka natin. Okay. At nakakabayad ng karamihan. Okay, maganda po yan. Sa kabuuan, Secretary, ilang ektarya pa po ba ng lupa sa buong bansa ang nakabinbin na ipapamahagi ng pamahalaan at ilang agrarian reform beneficiaries pa ang makikinabang sa mga ito? Napakarami pa. Alam mo, hindi ko dala yung kasi kagagaling ko lang, nag-field ako Kabababa ko lang ng chopper Hindi ko dala yung aking folder, yung statistics ko Pero dun sa number of hectares at sa number of beneficiaries, hindi ko memoryado. Lalo ito senior citizen na rin tayo at pero young at heart pa rin, kaya kahit papano yung number ng titulo na kailangan namin pamigay ay memoryado ko pa. And our target is to distribute 1 million titles before the end of the term of the President. Yan ang marching order ng ating Pangulo. At yung trajectory namin, katulad nga nung sinabi ko, meron na kaming nakitang formula at tingin ko magagawa namin. Kung hindi man 1 milyon, almost 1 million mapapabigay natin. Alam nyo kasi, noong kami ay nag-take over, ang average lang nila na pagbibigay nila ng titulo is only about siguro mga 25,000 titles lang a year. Hindi dahil sa mabagal sila kasi may mga problema naman talaga. Katulad halimbawa, nagkakaroon ng shortage doon sa judicial forms. Pangalawa, ang LRA at saka ang ROD, isang tambak ang trabaho niyan mga yan. Na-process na yung titulo para sa Department of Agrarian Reform, yung mga Certificate of Land Ownership Award, no? Tapos, meron din yung titulo ng Department of Human Settlements and Urban Development, yung sa mga pabahay. Meron din titulo ang DENR at yung mga day-to-day transactions nila.
kulang sila sa tao, kulang sila sa equipment. Mabuti na lang, napakagaling ng kanilang administrador na si Attorney Jerry Sirius. Kami ay nag-uugnayan, kaya napapabilis namin ang printing ng mga Certificate of Land Ownership Awards. Yan naman ang talagang nandyan ang bottleneck sa pag-imprenta ng mga balota. Sa processing, madali. Ang bibilis ng mga tao natin. They move fast. Our people on the ground, they're very efficient. They're very hardworking. Pero ang problema nga, yung bottleneck, kakulangan sa tao at sa equipment ng mga ating mga register of deeds. Ganun pa man, kahit ganun pa man, nakaka-deliver pa rin sila ng gusto. At ano nga ito it's really a miracle na nakaka-deliver tayo ng ganitong kalaking number of titles para sa ating mga kababayan. Sige sir, masaya po yan kasi tayo pag nakakasama tayo doon sa inyong mga pamimigay ng mga certificate, nakikita ko personally yung mga kababayan natin, lalo na po yung mga matatanda na talagang sobrang saya, sobrang tuwa nila na nasa kanila na yung pag-aari na nila yung lupang kanilang sinasaka. At sa sobrang tuwa nila, napapayakap talaga sila sa Pangulo. So sir, yun po, inaasahan po ng ating mga kababayan na marami pa pong makikinabang dito sa inyong pinamimigay ng mga certificate. Ano na lang po ang inyong mensahe, lalo na po dun sa mga lugar na umaasa na mababahagahian din ng kanilang certificate? Sa ating mga kababayan, wag ho kayong mag-alala. Karamihan ho ng binibigay namin ng mga titulo ngayon. Yung mga nabibigyan natin, naghintay ng mga mahigit 30 years, 20, 10 years. Umasa kayo, huwag kayong maiinip. Pinapaspasan namin, binibilisan namin upang kami ay makarating sa inyong lugar. Uso na po ang home delivery ngayon. At pupunta kami sa inyong lugar, at ipapamigay po namin, ibibigay namin sa inyo ang mga titulo na matagal nang hinihintay ninyo, inaasam ninyo. At bukod sa titulo, may iba-iba pang tulong na ibibigay namin sa inyo. Umasa kayo at mahal tayo ni President Ferdinand Bongbong Marcos. At ganun din po, mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya umasa kayo. Tuloy-tuloy na po ito at wala na po paghinto ito sa pagbibigay natin ng titulo sa ating mahal na magsasaka, mga agrarian reform beneficiaries. Mabuhay po kayong lahat and God bless all of you. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III.